Hello guys. So this is part 2 ng video lecture natin, no. So dito tuturuan ko kayong mag-size ng rainwater piping natin. So we will be sizing here our gutter, our downspout, conductor or leader, basta vertical pipes, no. Pati na din yung horizontal rainwater pipes natin. So first, we will be sizing our gutters, okay? So bago tayo makapag-size ng gutters, we have to first know the following. So una is the horizontal projected roof area. Pangalawa, yung slope ng iko-connectan yung gutter. And last is the rainfall intensity in millimeters per hour. And this is an important thing to take note of. Ang makukuha natin dito is the diameter of a semicircular bottom gutter. Okay? Semicircular. Now, if you are to buy commercially available gutters, usually guys, complicated yung mga profiles nila. So what you can do is compare the areas ng commercially available gutter, no? And the semicircular bottom gutter na nasa size natin dito. From that, pwede kang pumili ng size ng commercially available gutter. Okay? Now, let us proceed sa steps to determine the size of the gutter. So, unang step, ano ba yung maximum horizontal projected roof area? But first, kailangan mo munang i-determine kung anong parte ba ng bubong yung sineserve ng isang gutter o section ng gutter. And this is dependent on the downspout tsaka yung direction ng slope ng gutter, no? Pero elaborate muna natin yung horizontal projected roof area. So, ang ibig sabihin nito, kumbaga tinitignan lang natin yung roof na parang flat siya. So, kung ano man yung nakikita mo dyan, yun na yun. Okay? In reality, guys, etong mga faces ng roof na to, pa-diagonal sila, di ba? Kasi nga may slope eh. Pero hindi na natin yan i-consider as such. So, kung ano man yung slope ng mga bubong na to, wala na tayong paki doon. Okay? Sana nagigets ha. O ngayon, punta naman tayo sa tributary area. So, let's say for example, eto yung mga downspouts natin. And then sabihin natin gusto kong isize etong section ng gutter na to. O sir, bakit ayan lang yung isa-size mo? O bakit hindi yung buong gutter sa side na yan? O ganito kasi yan. So yung gutter, no, gusto ko siyang i-design in a way that it drains sa magkabilaang downspout. So paano natin yan gagawin? E di hatiin natin yung buong gutter, di ba? Tapos sa gitna, o dito guys, ayun yung pinakamataas na point ng gutter na natin, no? Tapos mag-i-slope yung mga yan as such papunta sa mga respective downspouts na magde-drain sa kanila. So dito sa section na to, ang pupunta na lang na tubig ulan is yung tubig ulan na nanggagaling dito, di ba? Okay? O therefore, ayan na yung tributary area natin. Tapos pwede mo nang kunin yung horizontal projected area niyan. O now you have to do this guys for all sections of gutter. When we design kasi guys, let's say katulad ng bubong na to yung dinedesign natin, wherein connected yung mga gutters natin. What we want to do is just get the largest size of gutter, no? And ayun na yung gagamitin natin for all gutter sections. Kahit na sa ibang section ng gutter na to, mas maliit yung nire-require niya. Okay? So this is for ease of installation kasi. Okay guys? Okay, sabi ko kanina, you have to consider every section of gutter, no? Then get the tributary area for each. Then, we will determine the maximum as stated sa step. Yun kasi yung magbibigay ng pinakamalaking size ng gutter. And, ayun na yung i-consider natin for the design. Okay? Note lang, if magkakaiba yung run ng gutter, no? Okay lang yan, kahit na hindi pare-parehas yung size. Pwede mong sagarin hanggang sa minimum na nire-require lang niya. Ulitin ko what I was saying earlier was for gutters na nagko-connect-connecta. So next is, i-determine natin yung rainfall intensity sa location ng structure. And you can acquire this data from Pag-asa. And again guys, this should be in millimeters per hour. And ang sabi sa code, pagka daw yung structure is located in Manila, tsaka mga karatig lugar, so you can use daw an intensity of 102 millimeters per hour for the design. Sunod naman is the slope of the gutter. So ano yung i-consider mong slope pag kinabit na yung gutter? So we have here 4 slopes from 0.5 to 4%. And ito kasing apat na to guys, meron silang corresponding tables na gagamitin natin for sizing. O sir, paano kung hindi exactly yung mga yan, yung i-consider naming slope? So let's say yung gusto nyong slope is 1.5%, no? Eh wala naman yan dyan, di ba? Pero you still have to choose kasi which table to use based on these 4 slopes. So anong pipiliin mo pag 1.5%? So dapat sa 1% ka. Okay guys, so pababa ka dapat kasi that is the slope that will give you the safer size. O let me explain. Pag mas mataas yung slope natin, mas steep yung gutter, di ba?
And pag mas steep yung gutter, edi mas mabilis yung flow ng tubig towards the downspout. This means, madaling mabakantehan yung gutter, no? Tas kaya niyang mag-receive ulit ng tubig. Since madali siyang mabakantehan, no, hindi mo kailangang lakihan yung size ng gutter. Kasi nga, medyo walang risk yan sa overflowing. So uh, if you compare this to a gutter with a low slope, no, yung mga papuntang horizontal na ganon, so yung flow ng tubig papunta sa downspout is mas mabagal, which means mas matagal mabakantehan yung gutter, no. So if magre-receive siya continuously ng tubig, no, may risk of overflowing na. Kaya kailangan lakihan natin yung size para maiwasan natin 'yan. Therefore, dapat sa mas mababa kang slope, guys. Nage-gets? O sige. Basta kailangan natin 'tong i-determine para malaman kung ano yung table na gagamitin. So after niyan, edi pwede na tayong mag-size, okay? So pwede tayong gumamit ng equations na 'to and depende yung equations natin sa kung ano yung slope natin. So when we size, we always choose the closest, no? Not round up. So in the case na gagamitin mo itong equations na 'to, you will be choosing the closest size relative to the value na na-solve mo. Or we can use the tables given here. So si table 11-3 and table 11-5, parang magkamukha lang yan, no? Check nyo na lang sa code, tapos verify nyo. Then, when we use the tables, no, we will not be rounding up. So hindi tayo pipili ng value na mas mataas sa kung ano yung meron tayo. Instead, we will be looking at the closest horizontal projected roof area value sa table relative sa horizontal projected roof area from the structure. Okay? So let me explain. So this is the table for the 0.5% slope, no? Pakita ko mamaya yung iba, pakita ko lang muna dito kung paano siya gamitin. So we have here the column for the diameter of the gutter. So meron din tayong row dito for the rainfall intensity in millimeters per hour. So itong 51 to 152, okay? And under each rainfall intensity, we have here the columns for the allowable horizontal projected roof area. Kumbaga, ayan yung area na kayang i-accommodate ng bawat size ng gutter. So, paano natin to gamitin? Madali lang naman to eh. Una, tingin tayo sa rainfall intensity. Kasi nga, dyan tayo magbe-base sa column na gagamitin natin. Okay? O, say for example, nasa Manila tayo. Ang sabi ng code, guys, you can use 102 millimeters per hour daw. O, so dito tayo, no? So, nakapili na tayo ng column na gagamitin. And dyan na lang tayo titingin. Okay? After nyan, sa horizontal projected roof area naman tayo. So, let's say for example, yung area natin is 35 square meters. So, anong sabi ko kanina, guys? Di ba sa closest tayo, instead of looking at the value from the table, that is greater than or equal to the value that we have. So, therefore, pag 35 square meters tayo, ibig sabihin, dito tayo sa 33.4. Kasi ayun yung pinakamalapit sa kanya eh. Okay, guys? After nyan, pwede mo nang sundan yung row nyan papunta sa column ng diameter ng gutter. Okay? O therefore, 102 yung magiging size natin. O ganun lang siya kasimple, guys, no? Pero, paano kung yung rainfall intensity natin is wala dyan sa table? So, i-consider pa ba natin dito yung closest rainfall intensity sa table relative to what we have? So, hindi na, guys, no? Siguro okay lang pag kinonsider mo yung value na mas mataas. Let's say for example, 80 yung rainfall intensity mo. Tapos kinonsider mo is 102 for the design, no? So ayun, safe yun kasi conservative ka. Kaya lang baka mag-over-design ka din, no? So lalaki pa yung gastos mo doon. So instead, what we do is we use yung mismong rainfall intensity given to us. Pero paano sir? Wala naman yun sa table, di ba? Sige, ganito yan ha. Let's say meron tayong rainfall intensity of 88.9 millimeters per hour. So again we will not be considering the closest value sa kanya. So hindi din tayo titingin sa value na mas mataas sa kanya. Yan na mismo yung gagamitin natin. Okay? Yung 88.9 na. Pero paano? So we will just be considering another column. Kaya ako nga in-insert dito di ba? Tapos, fill upan natin yan ng values. So ang kukunin natin is the horizontal projected roof area that each diameter of gutter can accommodate. If ito yung rainfall intensity natin, kunin natin yung yung kayang i-accommodate lang ng bawat size ng gutter. Ganun yun. Okay, guys? So, paano natin yan gagawin? So, una, takpan muna natin yung mga column na di natin kakailanganin. So, yung column for the rainfall intensity of 51 is needed. Ayan ayun yung natira di ba? So, we also need to convert
the rainfall intensity that we have, 2 inches per hour. So, ayan yan, 3.5 inches per hour. Okay? So, para makuha natin yung values natin dito, we will just be looking at the values under the 51 mm per hour column. So, for example, sa area na kayang i-accommodate ng 76 mm diameter gutter, ang gagawin natin is kukunin natin tong 31.6, no? So, ito. Tapos, i-multiply natin siya by 2. And then, i-divide natin siya by the rainfall intensity. Pero, dapat in inches per hour. So, ito. Okay? So, that will be 31.6 times 2 divided by 3.5. Okay, guys? Sa 102 mm diameter naman, so dito, so 66.9 naman, di ba? Yung value natin. So, ayan yung titignan natin dito. So, that will be 66.9 times 2 divided by 3.5. O, ganun yun. Okay? So, gagawin mo lang yan para sa lahat. So, ito yung computation natin para dyan. Okay, guys? And, ito yung mga values na makukuha natin. O, since alam na natin lahat ng yan, edi pwede na tayo mag-proceed sa sizing. Okay, guys? So, pakita ko lang din tong ibang tables natin for different slopes. I mean, same lang to at table 11 dash pa din to. Table 11-3 tsaka table 11-5. Pero ito yung mga yung mga ibang tables natin doon para sa sa ibang slopes, okay? So this is for the 1% slope. Ito naman for the 2% slope and ito for the 4% slope. Okay, guys? And then ito, optional na lang to, okay? So this is also from the code. So if you want to convert the semicircular gutter into a rectangular gutter, no? So, ito yung equation na gagamitin natin para makuha natin yung dimensions niya. So, sagot tayo ng example, So, the roof shown below is served by a gutter and downspout roof drainage system with a rectangular gutter sloped at 0.5%. So, the structure is located at Manila. Determine the dimensions of the gutter. So, ito yung roof plan natin, no? With the horizontal projected roof areas. Pero hindi pa yan yung gagamitin natin. Kasi nga, we will also be considering the downspouts kung saan sila magde-drain. So, step 1, kukunin natin yung maximum horizontal projected roof area. This is para makuha na natin agad-agad yung pinakamalaking size ng gutter. Okay? So, ito yung mga tributary areas natin for each gutter section, no? So, si gutter section na to, sineserve niya yung, sineserve niya yung part ng bubong na to. Okay? Tapos, magde-drain siya towards this downspout. So, ito naman, ito pala, sineserve niya, okay? And again, nagde-drain siya papunta sa downspout na to. Okay, guys? And so on. Ganun para sa lahat, So, actually dito, separate yung gutter natin dito, tsaka dito, no? So, we can actually design for these two separately. Pero since, for example, purposes lang naman, gawin na lang natin uniform lahat, no? So, kung ano man yung size nito, yun na din yung magiging size dito. Okay, guys? So, yung maximum horizontal projected roof area natin is 31 square meters. So, ito. Okay? So, yung gutter na to, so from here to here, siya yung siya yung may pinakamalaking horizontal projected roof area. Okay, guys? Next is the rainfall intensity. And according to the problem, located daw yung structure sa Manila, no? Therefore, our rainfall intensity is 102 millimeters per hour. Ayan, okay? And then, the slope of the gutter is 0.5%. So, this is also mentioned sa problem, no? And after nyan, we can now size our gutter. So, pwede na natin kunin yung diameter ng semicircular base gutter, no? So, since 0.5% yung slope natin, so, tingin tayo sa sa table for the 0.5% slope. So, unang gagawin, guys, pili tayo ng column na gagamitin dito. Since 102 yung natin, yung rainfall intensity natin, so dito tayo, no? Sa column na to. And then, since 31 square meter yung max horizontal projected roof area natin, edi dito tayo sa 33.4, no? Kasi yun yung pinakamalapit, di ba? And then, sundan lang natin yan. Susundan lang natin yung row na to hanggang sa umabot tayo dito. Okay? Therefore, yung size ng gutter natin is 102 millimeters. Okay? Ayun na yung size ng gutter natin, guys. Next, tunin natin yung dimension ng
ng rectangular gutter natin. Kasi according to the problem, rectangular gutter daw yung ikakabit. So to do that, no, gagamitin lang natin yung equations natin to solve for the width and depth. So ito yan. Okay guys. So we round up, no, para mas conservative yung design. Pero in actual, make sure na yung dimensions na gagamitin nyo, especially if rectangular concrete gutter yan, is madali siyang i-measure ng mga gagawa. Dapat practical yung dimension for ease of construction. Okay? O, sa size naman natin yung yung downspout. Okay, guys. O, ganun pa din yung mga kailangan natin bago tayo makapag-size. Wala na lang tayong slope kasi vertical naman to di ba? O sige, step 1 tayo. So we determine the horizontal projected tributary roof area na sinaserve ng mga downspouts natin. So tulad nung kanina, no, let's say ito yung mga downspout natin. And these sections of gutter will drain sa downspout na to. Okay, dito. So anong parte ng bubong yung sinaserve ng downspout? So ito yan. Okay guys. O ganun lang yun Tapos, pwede mo nang kunin dyan yung horizontal projected roof area. Next is the rainfall intensity. And katulad lang din to nung kanina. After that, pwede na tayo mag-size, no? So we will be using table 11-4 or use the equation given, no? And ganun pa din, closest value tayo, So this is table 11-4 and ganun pa din naman yung paggamit. This time, meron lang tayong 25 millimeters per hour na rainfall intensity. So in the case na wala dyan sa table yung rainfall intensity nyo, gawin nyo lang yung ginawa natin kanina. Wherein, you multiply the roof area by 2, tapos divide mo by the rainfall intensity na in inches per hour. O again, sa 51 millimeters per hour pa din tayo tumitingin dyan So sige, sagot tayo ng example. So same example pa din tayo, no? Kanina guys, gutter. Ngayon naman downspout. So ito yung mga downspout natin. So step 1, kunin natin yung horizontal projected tributary area. Horizontal projected tributary roof area. Okay? So gagawin mo yan guys para sa lahat ng downspout, no? So sa downspout sizing kasi natin guys, you can size all your downspouts individually based on the demand, no? Pero in practice, you can also consider yung pinakamalaking downspout size na makukuha mo. Tapos ayun na yung yung i-consider mo for all. So ang kagandahan nun, since pare-parehas sila, so makakabawas yan sa confusion nung mga magkakabit. So nakakatulong siya sa ease and convenience of installation. Okay? Pag naman sinize mo individually, syempre makakatipid ka. Okay guys? Kasi di mo naman nilalakihan lahat di ba? So for this example, let us just consider the downspout na merong pinakamalaking tributary area. So etong downspout na to, asan ba ito? Ito. Okay guys. So ayan yung isa-side lang natin for this example. So meron siyang 35 square meters na area. So rainfall intensity natin guys is 102 millimeters per hour from the problem kasi Manila yung location. And then we can now size the downspout. So gamitin natin itong table 11-4. So ang rainfall intensity natin is 102 guys, no? So dito tayo sa table na to. I mean sa column na to. Then our area is 35, no? So dito tayo sa 51. Ayan na kasi yung pinakamalapit sa kanya di ba? Tapos follow lang natin yung row niya hanggang sa umabot tayo dito sa size. So makukuha nating size is 51 millimeters. Okay guys? So ito siya. Proceed naman tayo sa sa roof drain system natin, no? So let us first size the roof drain. So similar to the downspout kanina guys, ito lang din yung preliminary information na kailangan natin para ma-size natin yung mga roof drains, no? Unang step is we determine the horizontal projected tributary roof area. So ganun pa din naman, walang bago, no? So you just have to ask yourself kung ano yung area ng bubong or roof deck na nagde-drain sa bawat roof drain. Okay? So this is dependent as well dun sa design on the flow of water, no? So for example, let's say we have a roof deck dito, no? Tapos we will install 2 roof drains to serve this roof. So as for the design sa flow ng tubig na makokolekta dyan, ganito siya. So we want the roof deck to drain equally on both drains, roof drains. Okay guys? So ito yung tributary area for the roof drain on the left. Tapos ito naman yung para sa roof drain on the right. Okay? And then, kailangan pa din natin ng rainfall intensity.
Okay? Katulad lang din nung kanina. After nyan guys, we can now size the roof drain. So tingin lang tayo sa table 11-4 or pwede natin gamitin yung equation na to. So etong table, napakita na natin kanina, no? Parehas lang yung table na ginagamit natin for the roof drain and the downspout. Okay? So how about our vertical rainwater pipe, no? So dito, kasama na dito lahat-lahat ng natin vertical rainwater pipes, okay? Whether that may be the downspout na nasa labas or the leader na concealed sa loob. O basta ito yung vertical storm drain na pinagpapasahan ni roof drain ng kinokolekta niyang tubig ulan, okay? So ganun pa din yung mga kailangan preliminary information. So step 1 natin guys, ano yung horizontal projected roof area na isa-serve ng vertical rainwater pipe natin. So for example guys, gusto natin kunin yung size ng leader na pinagdedrainan netong roof drain na to, okay? So kailangan mo munang alamin kung ano yung sinaserve niyang parte ng bubong. And syempre, since dinedrain nga niya yung roof drain, di ba? Eh di eto lang din yung magiging tributary area niyan. Okay guys? O next, kailangan natin ng rainfall intensity. O madali na lang yan ha. O then after that, we can now size our pipe using table 11-4 or this equation. Okay guys? O again, this table is yung table lang din na pinakita ko kanina sa may downspout tsaka roof drain sizing. Pare-parehas lang sila ng table na gagamitin. Okay guys? O last na isa-size natin is the horizontal rainwater piping. So yung dalawang to, eto, tsaka eto, o di yan mawawala sa mga kakailanganin natin, no? In addition to these two, kailangan din natin ng slope ng horizontal rainwater pipe natin, katulad dun sa may gutter. Okay? So unang step natin guys is to determine the horizontal projected roof area served by the horizontal rainwater pipe. So for example, let's say gusto natin kunin yung size ng horizontal drain or horizontal storm drain na nagke-carry or nagta-transport ng tubig ulan galing sa dalawang roof drain na to. Okay? So ano ngayon yung magiging area natin dyan? That the horizontal rainwater pipe serves. So since kinakarga niya pareho yung tubig ulan galing sa dalawang to, eh di ang sinaserve na parte ng bubong ng pipe na yun is yung buo. Okay? O yung buo. O next, again, we need the rainfall intensity. Skip na natin yan. O step 3, need din natin ng slope para ma-determine natin kung anong table yung gagamitin natin for sizing. So ito yung mga slopes that the code considers, no? So as much as possible, the range of your slope is within this, no? So dapat from 1% to 4% lang. And again, if in the case na yung slope nyo is not among these three, sabihin natin in between any of these, no? So mas mababa tayo sa mas mababa tayo na slope ha. Okay guys? Again if 1.5% for example yung slope nyo, dapat sa 1% slope tayo. Okay? Ayun yung gagamitin dapat natin ayun yung gagamitin nating table for the design. Okay? O nagigets ha? After that, we can now size the horizontal rainwater pipe. So you can use these equations depende sa slope na i-consider. Or we can use table 11-2. So ito bago. Okay guys. Yung table dito, yung table na to, o di pa to naulit ha, di pa natin to napakita. So ito sila, pero parang ganun pa din no. Magkakamukha lang ng table kasi pare-parehas lang yung paggamit eh. Okay guys? So this is for the 1% slope. O this is for the 2% slope. Tapos ito naman yung para sa 4% slope. O again, hindi ko na i-explain kung paano to gamitin ha, kasi pare-parehas lang naman yung paggamit eh with other tables na pinapakita ko kanina. Now, let us solve a problem. So size naman tayo guys ng roof drain system. So sabi dito, a structure is served by a roof drain system. So based on the provided roofing plan and diagram daw, and considering a rainfall intensity of 127 millimeters per hour, so i-determine natin yung sizes for the roof drains, the horizontal rainwater pipes, and vertical rainwater pipes. So lahat daw ng horizontal rainwater pipe guys is sloped at 2%. Okay? So ito yung roofing plan natin dito. So we have 4 roof drains, and also shown here is the areas that each roof drain serves. Okay? So ito naman yung diagram natin. So ang ginagawa natin dito is we are draining through a main vertical drain. So ito. And then papunta sa horizontal drain or horizontal storm drain papunta sa isang public sewer. Okay? So unang isa-size natin is the roof drain. So unang step guys, kunin natin yung
horizontal projected tributary roof area ng bawat roof drain. So, since pare-parehas naman yung tributary area ng lahat ng roof drains natin dito, edi parehas din yung yung magiging sizes nila, no? So, kahit isa na lang i-consider natin dito, okay lang yon. Sa upper left na lang tayo tumingin, ha. So, ayun yung tributary area niyan. So, that is 15 times 15, no? And that is 225 square meters. Next is the rainfall intensity. So, from the problem, 127 millimeters per hour daw. After nyan, so we size the roof drain. Okay? So we will be using this table. Okay guys? Unang gagawin, consider tayo ng column na gagamitin, di ba? Based on the rainfall intensity. So 127 yung rainfall intensity natin. Ibig sabihin dito tayo sa column na to. And then, tingin naman tayo sa area. So yung area natin is 225, di ba? So ang pinakamalapit na value from the table is 257. So dito tayo. Okay? Ngayon, sundan lang natin to, yung row neto, hanggang sa size. So, that is 102 millimeters. So, yun na yung magiging size natin for the roof drains. Okay? O, next, size naman natin yung horizontal rainwater pipes natin. So, tingin tayo sa diagram. So, etong mga pipes na to yung isa-size natin dito. Okay, guys? So, pangalanan na lang natin sila. So, this is pipe 1, this is pipe 2, this is pipe 3, and this is pipe 4. Okay? O, step 1, kukunin natin yung horizontal projected roof area served by each horizontal rainwater pipe. So, tingin muna tayo sa pipe 1. So, ano yung isa-serve niya? So, di ba yung dumadaan na tubig ulan dito sa pipe 1 is yung nanggagaling lang dito sa sa roof drain na to, no? Ibig sabihin, kung ano man yung area na sinaserve ng roof drain na to, ayan din yung isa-serve nung pipe 1. Okay? So, eto lang yan guys. Ayan. So, this is 225 square meters. Okay? Sunod naman natin si pipe 2. So, ano naman yung sinaserve na ito na area? So, yung dumadaan naman na tubig ulan dito is yung nanggagaling sa roof drain na to. Okay? Therefore, whatever the area that this roof drain serves, yun din yung sinaserve ni pipe 2. Okay? So, looking at the plan view, so ito naman yung area na sinaserve ng pipe natin. So, this is also 225 square meters. Next is pipe 3, no? So, dito, ang dumadaan na tubig ulan is galing sa dalawang roof drain. So, eto, tsaka eto. Okay, guys? So, kung ano man yung sinaserve na area ng dalawang roof drain na yan, ayun din yung area na isa-serve niya. Okay? O, balik ulit tayo sa plan view. So, again, yung tubig ulan na dumadaan sa pipe natin, guys, is nanggagaling sa dalawang to. Therefore, yung area na sinaserve ng pipe natin is eto siya. Okay? So, that is 450 square meters. Okay, guys? O, next is the horizontal pipe at the base, no? Etong pipe 4. So, yung tubig ulan naman na dumadaan dito is nanggagaling sa lahat ng roof drain. So, if you look at the plan view, buong area yung sinaserve niya. Okay, guys? So, that is 900 square meters. And ito yung summary ng lahat ng areas natin. So, step 2, rainfall intensity. So, that is 127 millimeters per hour. Then, step 3 is yung slope. So, sabi sa problem, guys, slope daw at 2% lahat ng horizontal rainwater pipe natin. So, after nating ma-determine lahat yan, so we can now size the pipes. So, unang gagawin, pipili tayo ng column based on the rainfall intensity. Okay, guys? So, 127 yan, di ba? 127 yung rainfall intensity natin. E di dito tayo, no? Sa column na to. After nyan, tingin tayo sa area para makuha natin yung size. So, meron tayong 4 na area. Or sige, bali 3, no? Kasi parehas naman yung dalawa eh. So, meron tayong 225 square meters, meron tayong 450, tsaka 900 square meters. Okay? So, tingin muna tayo sa magiging size ng pipes natin that serve 225 square meters of area. So, ito yung pipe 1 and 2 natin, no? So, tingin tayo sa pinakamalapit sa 225. So, ano yung pinakamalapit sa 225? That is 197. Okay? Therefore, yung size ng pipe 1 and pipe 2, no, is 102 millimeters. Okay? So, how about for pipe 3 that serves an area of 450 square meters?
So, tingin ulit tayo sa value na pinakamalapit sa 450. That is 350.8, di ba? O, ito. So, therefore, we can use a pipe size, or we can use a pipe with a size of 127 millimeters. Okay? Then, lastly, size din natin yung pipe 4, no? Yung pipe sa baba. And 900 square meters naman yung sinaserve nung area na yon. Ay, na sinaserve na area nung pipe na yon. Okay? So, ang pinakamalapit sa kanya na value is etong 1,211.4. Okay? Therefore, ang size natin is 203 millimeters para sa pipe na to. Okay, guys? So, ito yung summary ng pipe sizes natin. Ayan. Okay? So, yun na yung gagamitin yung sizes, no? Para dun sa may system natin. Last size naman natin yung vertical rainwater pipes natin. So, ito yung isa size natin, guys. Okay? Pangalanan na lang ulit natin silang pipe 1 and pipe 2. So, step 1 tayo. So, let's determine the horizontal projected roof area served by both of these vertical pipes. So, unahin natin si 1. Okay, guys? So, si 1, itong maliit na pipe section dito, no? So, saan galing yung dumadaan na tubig ulan dito, guys? O, di ba sa floor drain na to, tsaka sa floor drain na to? O, therefore, ang area na sinaserve niyan is yung area na sinaserve ng dalawang roof drains natin. And, eto siya. Okay? So, that is 450 square meters. For pipe 2 naman, yung tubig na dumadaan sa kanya comes from all roof drains. Okay? Ibig sabihin, sinaserve niya yung buong bubong or roof deck. So, that is 900 square meters. So, ito yung summary ng areas natin, guys. So, step 2 is the rainfall intensity. So, from the problem, that is, again, 127 millimeters per hour. So, after nyan, size na tayo. Dito tayo sa table na to titingin. So, unang gagawin, tingin tayo ng column na gagamitin. And that is based on the rainfall intensity. Since 127 yung rainfall intensity natin, ibig sabihin, dito tayo sa column na to. Okay? And then, refer naman tayo sa areas para ma-size natin yung pipes. So, yung pipe 1, meron siyang area na, ano, ilan yung area natin? 450, no? So, meron tayong area na 450. So, yung pinakamalapit sa kanya, guys, is 467. Tama? O, therefore, ang size ng pipe 1 is 127. Okay? So, how about for pipe 2? So, di ba ang area natin for pipe 2 is 900. So, ang pinakamalapit sa kanya, guys, is 758. So, therefore, ang size natin for pipe 2 is 152 millimeters. Okay? So, ito yung summary ng pipe size natin for the vertical rainwater pipes. Ay, nagkamali ako dito, no? O, dapat ano to dapat 127. Check nyo na lang Sige, sulatan ko na lang. So, this should be 127. Okay? Kasi 400, di ba? 450 yung area for pipe 1. Okay? Last topic natin is sizing of rainwater piping considering side walls. So, rain hits the walls, do your pipes know daw ba? So, ibig sabihin kasi nito, guys, aside from the roof, yung wall, nangongolekta din ng tubig yan. Especially if adjacent siya sa isang bubong, no? So, expect na the effect of walls generally is papalakihin nila yung pipes. Okay? So, the process, guys, stays the same. Okay? So, yung pag-size, ganun pa din. The same procedure lang, no? Ang magbabago lang dito is yung area na i-consider when sizing. Kasi nga, gaya ng sabi ko, nadadagdagan tayo ng surface na sasalo sa ulan aside from the roof. Okay? So, discuss natin dito yung different cases natin. And, ano yung idadagdag natin na area for sizing? Una is etong one wall. So, meron tayong isang pader adjacent to a roof, no? So, ito yung bubong, guys. Ito yung bubong. Tapos, ito naman yung pader. Okay? So, sabi ng code, kunin natin yung 50% ng area ng pader, tas add natin yan sa horizontal projected roof area natin. Okay? Pag naman meron tayong two adjacent walls of the same height, so kukunin natin yung 35% ng area of both walls. Then, i-add natin yan sa horizontal projected roof area. Okay, guys? Pag naman, pag naman
two adjacent walls of unequal heights, so pwede natin tong tignan as a combination of the two previous cases. So pwede natin tong i-divide into sections. So yung 1A tsaka yung 2, so yung 1A tsaka yung 2 dito, di ba? Ayan. O, di ba two adjacent walls of equal height yan? And then yung 1B naman, pwede natin yang tignan as one wall, no? So ito ngayon yung idadagdag natin. Okay? So if we have two opposite walls of equal height, so wala tayong idadagdag dyan, guys. So explain ko lang to, no? O, di ba pagka umuulan, yung ulan, angled naman yan, di ba? Or pa-diagonal dahil sa hangin. So dito, pag umulan, si wall 1, guys, merong binablock na ulan yan. Merong ulan na pumupunta sa sa bubong. Okay? Pero at the opposite side, meron naman tayong wall 2 na sumasalo naman ng ulan, no? So if parehas sila ng height, pwede nating sabihin na kung ano man yung amount na binablock ng wall 1, ay yung din yung dami ng sinasalo ni wall 2. So basically, nagka-cancel outan sila, no? Kaya walang idadagdag. Okay? Pag opposite walls of unequal height naman, again, we can look at this as a combination of two cases. So yung opposite walls of equal height, okay? Tsaka yung one wall. So pwede natin ulit to i-divide into sections. So yung 1 tsaka 2A, opposite walls of equal height yan, di ba? And yung natirang wall 2B is considered as one wall. So therefore, kailangan nating i-consider yung sasaluhin na tubig ulan yan. So in this case now, we will be adding 50% of this wall 2B sa roof area natin. For walls on three sides naman, so ganito siya. Again, combination na lang yan ng lahat ng previous cases, no? So, I hope na-gets nyo naman, no? So, kayo na lang umintindi nito, pati na din dito sa walls on four sides. Okay, guys? Sige, example tayo, So, a factory located at Metro Manila has a sawtooth roof design. So, determine daw the sizes of the gutters and the downspouts. Assume a gutter slope of 1% and downspouts to be installed at the front and the back. So, ito yung elevation ng structure natin. So, yung length ng pader natin or yung height. So, etong mga to, no? Ito. So, that is 4 meters daw. Okay? And then, ito naman yung mga dimensions natin if we look at the plan view. Okay? So, this is 10 meters. Tapos, this is 20 meters. Okay, guys? So, maglalagay pala tayo ng downspout, guys, dito sa harap, tsaka dito sa likod. Okay? So, unahin natin i-size yung mga gutters natin. Ay, hindi. Gutter lang pala yung isa-size natin dito, di ba? Isa-size natin dito, gutters lang, So, start tayo by taking the horizontal projected roof area. Pero before we do that, gusto ko lang sabihin na dito, no, yung mga gutters natin, dito, 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 tsaka dito, is pare-parehas lang, no? Pero dito, iba yan. Kasi hindi siya affected by side walls. So, walang pader na adjacent sa bubong na to, di ba? Pero for simplicity, guys, and gusto lang naman nating i-apply dito yung sizing considering side walls. So, yung mga gutter sa loob na lang yung isa-size natin. Okay? So, etong mga to na lang. So, wag na natin tong pakialaman. Okay? So, di ba? We will have downspouts sa harap tsaka sa likod. So, ang gagawin natin is hahatiin natin to such that the gutter section dito will drain dito, no? Tapos ito naman magde-drain siya dito. Ito, okay? So ganyan. So yung lengths for both sections will be 10 meters. Kasi nga hinati natin yung 20. Okay? So yung size natin for this one is same lang. So yung size natin for this one is same lang sa size natin dito. Kasi symmetrical naman sila di ba? So consider na lang tayo ng isa sa kanila. So yung tributary area for the gutter here, so dito, tingnan na lang tayo dito. So yung tributary area niya is eto, okay? So that is 10 times 10 and that is 100 square meters. So step 2, we will be taking the additional wall area. Kasi nga may walls tayo adjacent sa roof Okay guys? So ano ba yung area nitong wall na to? Ito. So, di ba, the length here is 10 meters. Ayan. And from the elevation view, 4 meters daw yung height ng wall, no? Therefore, yung area ng wall natin dito, that is 40 square meters. Okay, guys?
So for us to get the total area, we will be adding 50% of this wall area to the horizontal projected roof area natin. So that is 100 and plus 50% of 40. So that is 120 square meters. Okay? Next is the rainfall intensity. And since Manila yung location, so 102 millimeters per hour yung rainfall intensity natin. Next, we determine the gutter slope. And given naman na to sa problem, no? And this is 1%. Okay? After nyan, pwede na tayong mag-size. Okay? So, ito yung table na gagamitin natin, ha. So, 102 yung rainfall intensity natin, guys. Therefore, dito tayo sa column na to. Tapos, yung area natin is 120. And ang pinakamalapit sa kanya is 126.3. Therefore, yung magiging size natin is 152. Okay? So, ayun siya. No? So, I hope na, I hope nagigets nyo lahat-lahat. No? Okay? Pero this ends our two-part video lecture, guys, on stormwater drainage system. So, thank you, guys. Bye-bye.